Kumusta mga ka-idol? Isang magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagbabalik dito sa aking munting channel, The Sailing Passion. So for today's video mga ka-idol ay ito po, land preparation tayo para sa next cropping natin o susunod na pagtatanim natin. So ang itatanim po uli natin dito ay yung pichay. So yan, ubos na po nating harvest at napakadami na pong damo. So yan pong nilalagay ko mga ka-idol, ayan po ay dumi po ng kabayo. So maganda po yan dahil tuyo na siya. Di kagaya nung sa kalabaw tsaka sa baka na medyo basa. So para po yan maganda o mataba po yung lupa natin. Then bubungkalin natin yan para mahalo po siya na maayos and then mabilis lang po ma-decompose yung dumi. So habang binubungkal ko to mga ka-idol ay panoorin nyo muna yung pag-harvest namin dito and then yung pagbebenta kung magkano nga ba yung kinita natin. So kung bago lang po kayo dito sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang syempre mag-subscribe at isama nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. So yun mga ka-idol, panoorin nyo muna yan. So ngayon naman po mga ka-idol ay mag-harvest po tayo ngayon ng pichay. So ito po yung tinanim natin nung nakaraan. So tara, umpisa na natin. Yan no, ang ganda. So wala po itong spray mga ka-idol kaya yung ibang pong mga dahon ay may mga butas. So ito na po lahat mga ka-idol, yung aking na-harvest. So ang estimated weight ko nito ay nasa 15 kilos po. So pag nalinisan na yan, siguro nasa mga 10 kilo. So ang ginagawa kasi namin dito ay kami po mismo yung naglalako po dun sa mga bahay-bahay dito lang malapit sa barangay namin. So kaya ang per kilo po namin dito ay 60. So ang ginagawa namin ay kalahati-kalahati para siya, madaling mabenta. So ayun mga ka-idol, yung iba medyo maliliit pa. So huli po kasi yan dyan banda. Unlike dito, ito po yung plat na una nating pinagtamnan. So yung ibang maliliit dyan ay syempre para sa atin na yan. Ayan, maliliit din yung dito. So antayin na lang natin yung lumaki. So ngayon ay didiligan natin yan para maganda po yung kanilang tubo. Hindi po sila magiging bansot. Pag nainitan kasi ito ng araw, pag sobrang init ay parang nalalanta po siya. So yan po, after 1 week, ngayon naman ay mag-harvest naman tayo ng ating pichay. So yung una po na nag-harvest tayo, noong unang batch dito, ay umabot po ata yun ng 14 na tali. So ang benta namin doon ay merong 30, meron ding 35. So ngayon, iha-harvest na po natin yan lahat dahil okay naman yung size ng iba, hindi naman ganong maliliit. So kunin na natin lahat yan at ibenta. So tara!
So ito na mga ka-idol, ready na po tayo maglako. So ito na, nakatali na siya. Yan po ay half kilo. 35 po yung presyo. So 24 natali po yan lahat. So yan. Ngayon ay mag-harvest po tayo ng ating pananim na sitaw. So ito pala dito ay Farmers Cooperative. So andyan po yung mga makinarya namin. So yan, yung iba nilang mga tanim. Sibuyas, may talong, may ampalaya, may atsyal. Yan. So dito tayo ngayon. Ito yung sa amin. Yan, napakadaming sitaw. So tara, umpisa na natin. So yan mga ka-idol, ang hahaba po ng mga sitaw. Yan. Yan o. Sarap niya ni adobo. Haba. So yan na po mga ka-idol. Yan na po lahat ng ating na-harvest. So siguro nasa ano yan, 6 na kilo. Ang dami. Yan na po lahat mga ka-idol. 7 kilo at merong kalahati. And then ito yung mga reject. Pero pwede pa naman yan gulayin. So yan na. Ang per kilo pa nito ay 50. So, 50 times 7 plus 25. Yun po yung kikitain namin dyan. So, yan mga ka-idol. Kaunti na lang po at matatapos na. So ngayon naman po mga ka-idol ay magtatanim po tayo ng mga upo. So andyan, nakahanda na po yung seedling natin. So dito pala tayo nagtanim nung nakaraan, upo din. So yan, ayun na yung bakas niya sa itaas. So sabi nila, sabi nung mga matatanda dito sa amin, maganda daw na ngayon magtanim yung tinatawag po na bitay. So yun po yung tawag dito sa amin, bitay po. Ibig sabihin po nun, bago po mag full moon. So bukas po ng gabi, yun po yung full moon. So ngayon, mas maganda daw na magtanim. So yun, subukan natin kung talagang maganda ba. At marami bang bunga yung ating mga tanim. So wag na nating patagalin. Tara, so lagyan po muna natin ng pataba bawat butas. Para talagang mataba yung tanim natin. So konti lang. Then tabunan natin ng lupa yung abono. Tapos tsaka po natin lagyan itong organic vermicast. And then ito na yung ating seedling. Yan, napakaganda at napakataba. So tabunan muna natin ng lupa.
Tsaka natin ilalagay. Yan.